Paano kung sabihin ko sa'yo na gamit lang ang isang dakot ng bigas at kaunting budbod ng asin, mabubura mo ang bawat bakas ng kamalasan sa buhay mo? Isipin mo, wala nang bigla ang bayarin, wala nang nasasayang na pagkakataon, wala nang sunod-sunod na malas. Ito ay isang sinaunang teknik ng mga Pilipino na pinaniniwalaan ng ating mga lolo't lola, at sabi ng mga nagsubok, dumaloy ang mga biyaya pagkalipas lang ng ilang araw. Ngayon, ibubunyag ko ng eksakto kung paano ito gawin, hakbang-hakbang, para sa wakas ay mabuksan mo ang pintuan tungo sa buhay na matagal mo nang pinapangarap. Sa Pilipinas, ang bigas at asin ay hindi lang pagkain, mga makapangyarihang simbolo rin ito ng kasaganahan at proteksyon. Sa loob ng maraming henerasyon, tahimik itong ipinasa ng mga nakatatanda bilang isang simpleng ritual na sinasabing nag-aalis ng kamalasan at humihikayat ng magandang kapalaran. May ilan na ginagawa ito bago magsimula ng negosyo, ang iba naman bago bumiyahe, at marami bago sumapit ang bagong taon upang alisin ang negatibong enerhiya. Ang mga resulta. Mga kwento ng biglaang pagbayad ng utang, muling pagkakaayos ng relasyon, at pagdating ng mga oportunidad mula sa wala. Sa video na ito, malalaman mo hindi lang ang mga hakbang, kundi pati ang tamang oras para gawin ito, ang wastong intensyon na dapat iset, at ang mga karaniwang pagkakamaling maaaring pumigil sa kapangyarihan nito. Sa pagtatapos, hawak mo na ang lahat ng kailangan para gawin ang ritual na ito, at marahil, mababago mo ang agos ng iyong buhay pabor sa'yo. Pinagmulan at paniniwalang kultural. Higit pa sa pagiging pang-araw-araw na gamit sa bawat tahanang Pilipino, ang bigas at asin ay hinabing bahagi ng ating espiritual na pamana. Bago pa man dumating ang mga supermarket at modernong kaginhawaan, ang dalawang sangkap na ito ay itinuturing ng mahahalagang regalo ng kalikasan. Ang bigas, na pangunahing pagkain natin, ay matagal ng simbolo ng buhay, kabuhayan, at kasaganaan. Sa maraming probinsya, ang pag-aalay ng bigas sa mga bisita ay paraan ng pagsasabi ng, naway hindi kailanman mawala ng laman ang iyong tahanan. Ang asin naman ay hindi lamang gamit pampalasa, kundi proteksyon din. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang asin ay may kakayahang magtaboy ng masasamang espiritu, sumipsip ng negatibong enerhiya, at maglinis ng mga lugar na pinamumugaran ng kamalasan. Sa mga baryo, karaniwan ng magwisik ng asin sa may pintuan matapos umalis ang isang bisita, lalo na kung nagdala ito ng mabigat na pakiramdam. Ang mga mangingisda ay may dalang supot ng bigas at asin tuwing pumapalaot, naniniwalang ito ay magliligtas sa kanila mula sa bagyo at kamalasan. Sa mga kasal naman, winawarak ang bigas sa bagong kasal upang basbasan sila ng kasaganahan at anak. Sa ilang bayan, naglalagay ng asin sa apat na sulok ng bagong bahay bago ito tirhan bilang selyo laban sa inggit at kapahamakan. Ang mga kaugaliang ito ay hindi lamang pamahiin, bahagi ito ng ating kolektibong alaala, ipinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon. Hanggang ngayon, marami pa ring pamilyang Pilipino ang may tagong garapon ng bigas at asin sa kusina, naniniwalang ito ay nagtataboy ng gutom at kamalasan. At kahit nagbago na ang takbo ng buhay dahil sa makabagong panahon, nananatili ang simbolismo nito. Kapag nagsama ang bigas at asin sa isang ritual, ito ay tila pagsasanib ng puwersa ng buhay at proteksyon, isang makapangyarihang kombinasyon na tuwirang nakikipag-usap sa universo. Sinasabing handa ka ng bitawan ang kamalasan at salubungin ang magandang kapalaran. Gabay sa ritual, hakbang-hakbang. Ngayon na alam mo kung bakit pinagkakatiwalaan ang bigas at asin sa loob ng maraming siglo, dumako tayo sa eksaktong ritual, ang ipinapayo ng maraming nakatatanda na nakakatanggal ng kamalasan at nagbubukas ng daan sa mga biyaya. Hindi ito komplikado. Sa katunayan, ang lakas nito ay nasa pagiging simple at sinadyang paggawa. Pero mahalagang sundin ang bawat hakbang ng maingat. Mga kagamitang kailangan. Isang maliit na mangkok o plato, mas mainam kung puti para sa kalinisan. Isa tasa ng hindi palutong puting bigas. 3 kutsara ng asin na bato o asin dagat, iwasan kung maaari ang naprosesong asin sa mesa. Malinis na piraso ng puting tela o papel. Iyong intensyon o dasal, tatalakayin natin ito sandali. Hakbang 1, pumili ng tamang oras. Tradisyonal na paniniwala ng mga Pilipino na pinakamainam gawin ang mga paglilinis na ritual sa umaga bago sumikat ang araw o tuwing kabilugan ng buwan kapag pinakamataas ang enerhiya. Kung gagawin mo ito para pawiin ang kamalasan matapos ang sunod-sunod na di magandang pangyayari, pumili ng Biyernes o Linggo. Itinuturing na espiritual na bukas ang mga araw na ito sa lokal na paniniwala. Hakbang 2, linisin ang iyong espasyo. Bago magsimula,
tiyaking malinis ang bahay, walisin ang sahig, buksan ang bintana, at hayaang pumasok ang sariwang hangin. Kumakapit ang negatibong enerhiya sa nakatiwangwang at mabigat na espasyo, kaya nakatutulong ang sirkulasyon. Habang naglilinis, isiping nililinis mo rin ang bawat bakas ng negatibidad. Hakbang 3, pagsamahin ang bigas at asin. Sa mangkok, paghaluin ang bigas at asin gamit ang iyong mga kamay. Habang ginagawa ito, mahina mong bigkasin ang iyong intensyon. Maaari itong kasing simple ng, sa bigas na ito, inaanyayahan ko ang kasaganaan. Sa asin na ito, inaalis ko ang lahat ng kapahamakan. Naway ang mabuti lamang ang manatili. Mahalaga ang iyong mga salita, pinupokus nito ang isip mo at sumsenya sa universo. Hakbang 4, ilagay sa mahahalagang lokasyon. Iba-iba ang paggamit ng pinaghalong ito depende sa layunin mo. Para sa bahay, maglagay ng maliliit na bahagi sa bawat sulok ng bahay, lalo na malapit sa pintuan at mga bintana. Para sa personal na swerte, balutin ang isang dakot sa puting tela o papel at ilagay sa iyong bag o pitaka. Para sa proteksyon sa biyahe, magdala ng maliit na supot sa bulsa. Hakbang 5, hayaan itong sumipsip. Iwanang nakalagay ang pinaghalong bigas at asin sa loob ng 3 araw. Sa panahong ito, iwasang madaanan o gambalain ito. Sa paniniwalang Pilipino, hinahayaan itong sumipsip ang asin ng negatibidad habang hinihila ng bigas ang mga biyaya. Hakbang 6, pagtatapon. Pagkalipas ng 3 araw, maingat itong tipunin at itapon sa labas ng bahay, mas mabuti kung malapit sa dumadaloy na tubig o sa basurahan na malayo sa iyong ari-arian. Sinisimbolo nito ang pag-alis ng kamalasan mula sa iyong espasyo at buhay. Hakbang 7, magpasalamat. Sa huli, magdasal ng maikling pasasalamat. Isinisinara nito ang ritual at iniaayon ang iyong enerhiya para makapasok ang mga biyaya. Mahalagang paalala. Laging gawin ang ritual na may kalmado at nakapokus na isipan. Huwag gamitin sa pagluluto ang bigas at asin matapos ang ritual, espiritual ang gamit nito, hindi para kainin. Ulitin lamang kapag nararamdaman mong bumibigat muli ang enerhiya sa iyong espasyo, karaniwang tuwing 1 hanggang 3 buwan. Agham panandang pandagdag espiritual na koneksyon, bahagi 5. Maaaring iniisip mo, pamahiin lang ba ito, o may mas malalim pang ang dahilan kung bakit ito gumagana? Ang totoo, gumagana ang ritual ng bigas at asin sa 2 makapangyarihang antas, espiritual na enerhiya at psikolohiyang pantao. Ang panig espiritual. Sa kulturang Pilipino at maraming tradisyong Asyano, parehong pinaniniwalaang may dalang likas na enerhiya ang bigas at asin. Ang bigas ay kumakatawan sa puwersa ng buhay, kasaganaan, at pagkamayabong, kakayahang paramihin ang biyaya gaya ng pagdami nito kapag niluto. Ang asin naman ay natural na panglinis. Pinaniniwala ang sumisipsip at nagpapawalang bisa ng negatibong enerhiya, katulad ng pagsipsip nito ng kahalumigmigan. Kapag pinagsama mo ang dalawa sa isang ritual, gumagawa ka ng simbolikong aksyon na nagsasabi sa universo. Inilalabas ko ang lahat ng nakasasama at tinatanggap ko lamang ang mabuti. Ito ang pangunahing prinsipyo ng manifestation, ang pag-aayon ng iyong isip, gawa, at mga simbolo patungo sa iisang layunin. Ang paglipat ng enerhiya. Naniniwala ang matatandang Pilipino na ang mga bagay at lugar ay maaaring magtaglay ng enerhiya, mabuti man o masama. Kung ang isang lugar ay napuno ng away, karamdaman, o problemang pinansyal, maaari itong magkaroon ng mabigat na vibration na nakaapekto sa iyong damdamin at desisyon nang hindi mo namamalayan. Kumikilos ang pinaghalong bigas at asin na parang espongha, hinihigop ang bigat na iyon upang maalis. Ito ang dahilan kung bakit maraming bahay ang naglalagay pa rin ng mangkok ng bigas at asin sa mga sulok o malapit sa pasukan, tahimik ngunit tuloy-tuloy na paglilinis. Ang epekto sa psikolohiya. Kahit sa pananaw na walang kinalaman sa espiritu, may nasusukat na benepisyo ang mga ritual na tulad nito. Natuklasan ng mga psychologist na ang mga sinadyang aksyon, lalo na kung konektado sa paniniwalang kultural, ay nakababawas ng stress at nagpapalakas ng kumpiyansa. Kapag ginawa mo ang ritual na ito, hindi ka lang basta umaasa na magbabago ang lahat, kumakilos ka. Ang pagkilos na iyon ay nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng kontrol sa iyong sitwasyon, na nakaapekto sa iyong pananaw, mga desisyon, at maging sa swerte mo. Isipin mo, kapag pakiramdam mo'y ligtas ka at puno ng pag-asa, mas matapang kang magdesisyon, mas mabilis mong napapansin ang mga oportunidad, at dala mo ang kumpiyansang nakaakit sa iba.
Sa ganitong paraan, gumagana ang ritual ng bigas at asin sa parehong antas, energetic at mental. Pagkakaisa ng dalawang mundo. Sa kulturang Pilipino, walang matinding paghihiwalay sa espiritual at praktikal. Alam ng ating mga ninuno na ang paniniwala ay humuhubog sa realidad. Sa pamamagitan ng pagsasama ng sinaunang simbolismo at ng iyong malinaw na intensyon, pinapagsama mo ang nakikita at di nakikitang puwersa sa iyong buhay. Kaya, ituring mo man ang ritual na ito bilang mistikal na paglilinis o makapangyarihang mental reset, o pareho lang ang epekto, nililinis mo ang espasyo para dumating ang mga biyaya. Mga totoong karanasan at pagsaksi. Isa sa pinakamabisang paraan para maintindihan ang ritual na ito ay sa pamamagitan ng mga karanasan ng mga taong sinubukan na ito. Hindi lang basta kwento ang mga ito, kundi mga sandaling ibinahagi ng buong damdamin, madalas sinasabing ang trick ng bigas at asin ang naging turning point sa kanilang buhay. Maritz mula Batangas. Matagal nang nahihirapan si Maritz. Ang maliit niyang sari-sari store ay halos hindi kumikita para pambayad renta, at linggo-linggo may dumarating na hindi inaasahang bayarin. Isang umaga, dumalaw ang kanyang lola at napansin ang mabigat na pakiramdam sa bahay. Tahimik na naghanda ang lola ng halo ng bigas at asin, inilagay ito sa mga sulok ng tindahan, at sinabing hayaan lang iyon sa loob ng 3 araw. Wala masyadong inaasahan si Maritz, pero sa loob ng linggong iyon, may kapitbahay na umorder ng maraming paninda at nabayaran agad ito makalipas lang ng 2 araw. Dumami ang mga customer at unti-unting bumalik ang kita ng tindahan. Ngayon, inuulit niya ang ritual tuwing bagong buwan, sinasabing pinapanatili nitong magaan at dumadaloy ang kanyang negosyo. Ricardo, isang babae mula Cebu. Matagal nang nagtatrabaho si Ricardo sa ibang bansa, pero tuwing makakaipon siya, may bigla na lang mangyayaring gastusin, bayarin sa ospital, pagkasira ng bahay, mga emergency. Isang kaibigan mula sa parehong probinsya ang nagkwento sa kanya tungkol sa ritual ng bigas at asin. Kahit may pag-aalinlangan, sinubukan ito ni Ricardo habang bakasyon sa Pilipinas. Inilagay niya ang halo sa may pintuan at sa silid tulugan, gaya ng itinuro. Sa buwang iyon, nadagdagan ang kanyang oras sa trabaho, naaprubahan ang bonus, at nakapagpadala siya ng mas malaking halaga sa pamilya kaysa dati. Naniniwala si Ricardo na hindi lang nito tinanggal ang kamalasan, kundi pinalakas din ang kanyang pananaw sa paghawak ng pera. Liza mula Quezon City. Katatapos lang ni Liza sa isang masakit na hiwalayan. Mabigat at malamig ang pakiramdam sa kanyang apartment at hirap siyang makatulog. Nagpasya siyang gawin ang ritual ng bigas at asin matapos mapanood sa isang online video. Inilagay niya ang halo sa bawat sulok at taimtim na nagdasal para sa emosyonal na paghilom. Makaraan ng ilang araw, napansin niyang gumaan ang pakiramdam, may mga lumang kaibigan na muling nagparamdam, at inimbitahan pa siya sa isang job interview na hindi niya inaasahan. Aminado si Liza na hindi pa rin niya lubos maintindihan kung paano ito gumana, pero sigurado siyang binuksan ng ritual ang pinto para bumalik ang kasiyahan. Isang tradisyon ng komunidad sa Ilocos. Sa isang maliit na barangay sa Ilocos, isinasagawa ng mga nakatatanda ang ritual ng bigas at asin para sa buong nayon tuwing simula ng taon. Naniniwala silang nililinis nito ang lupa mula sa anumang masamang enerhiya ng nakaraang taon at binabasbasan ang darating na ani. Maraming residente ang nagsasabing sa mga taong ginagawa ito, mas kaunti ang nagkakasakit at mas masagana ang ani. Ang nagpapalakas sa mga kwentong ito ay hindi lang ang mga resulta, kundi ang malalim na pakiramdam ng pag-asa at panibagong simula na dala nito. Kahit maniwala ka sa espiritual na enerhiya, kultural na tradisyon, o sa psychological boost ng pagkilos, may isang bagay na pare-parehong dala ang trick ng bigas at asin sa lahat ng sumusubok nito, binibigyan sila nito ng panibagong simula. Kailan at gaano kadalas ito gawin? Isa sa pinakamahalagang elemento sa ritual ng bigas at asin ay ang oras ng paggawa nito. Bagamat maaari mo itong gawin anumang oras na maramdaman mong mabigat o malas ang enerhiya, may ilang partikular na sandali na pinaniniwala ang nagpapalakas ng bisa nito. Sa tradisyong Pilipino, ang pagsabay ng ritual sa tamang oras ay parang pagtatanim ng binhi sa perpektong panahon, mas mabilis at mas matibay ang resulta. Pagkatapos ng sunod-sunod na kamalasan. Kung nakakaranas ka ng mga di magandang pangyayari, bigla ang gastusin, nakanselang oportunidad, alitan sa bahay o trabaho, malinaw itong senyales para gawin ang ritual. Mas maaga mo itong gawin matapos mangyari ang mga ito, mas mabilis mong mapuputol ang daloy ng negatibong enerhiya bago pa ito lumala.
Sa simula ng taon o buwan, maraming pamilyang Pilipino ang gumagawa ng mga ritual na pampalinis tuwing bisperas ng bagong taon upang alisin ang bigat ng nakaraang taon. Maaari mo ring gawin ang ritual ng bigas at asin sa unang araw ng bagong buwan para magtakda ng panibagong simula. Isipin mo ito na parang pagpindot ng reset button para sa iyong bahay at buhay. Sa espesyal na yugto ng buwan, ang kabilugan ng buwan ay kaugnay ng pagpapakawala sa mga bagay na hindi na nakatutulong sa iyo, kaya perpektong oras para gawin ang ritual. Samantala, ang bagong buwan ay para sa pag-akit ng mga bagong oportunidad, mainam na magtakda ng intensyon habang inilalagay ang halo ng bigas at asin. Bago ang mahahalagang pangyayari sa buhay. Kung magsisimula ka ng bagong trabaho, magbubukas ng negosyo, maglalakbay, o lilipat ng bahay, makatutulong ang ritual para tiyaking walang sagabal sa daraanan. Maraming negosyante sa mga probinsya ang naglalagay ng bagong halo ng bigas at asin sa may pintuan bago ang araw ng pagbubukas. Pagkatapos ng mga bisita o pagtitipon, madalas sabihin ng matatanda na matapos ang malaking pagtitipon, lalo na kung hindi lahat ng dumalo ay may mabuting hangarin sa iyo, mainam na linisin ang espasyo. Sinasabing sinisipsip ng asin ang anumang mabigat o mainggit na enerhiya, at tinatawag naman ng bigas ang positibong vibrations para palitan ito. Gaano kadalas dapat ulitin? Bagamat may gumagawa nito buwan-buwan, karamihan ay naniniwalang sapat na ang tuwing 1 hanggang 3 buwan, maliban na lang kung bigla mong maramdaman ang pagbagsak ng enerhiya o swerte. Para sa mga negosyo, maaari itong gawin ng mas madalas, lalo na bago ang malalaking bentahan o matapos humarap sa mabibigat na pagsubok. Mga palatandaan na panahon na para ulitin. Mabigat o walang sigla ang hangin sa iyong bahay. Sunod-sunod ang maliliit ngunit nakakainis na problema. Biglang bumaba ang iyong gana at motibasyon ng walang malinaw na dahilan. Ang susi ay makinig sa iyong intuisyon. Kapag pakiramdam mo'y nahaharangan ang iyong enerhiya, huwag nang hintayin pang lumala, i-reset ito gamit ang ritual ng bigas at asin. Alam mo na ngayon ang buong kwento, mula sa malalim na ugat kultural, sa espiritual at psikolohikal na kapangyarihan, hanggang sa eksaktong mga hakbang para isagawa ang ritual ng bigas at asin. Higit pa ito sa simpleng paghahalo ng dalawang karaniwang sangkap, isa itong simbolikong kilos na iniaayon ang iyong enerhiya sa kasaganaan at proteksyon. Sa loob ng maraming siglo, pinagkatiwalaan na ito ng mga Pilipino upang alisin ang kamalasan, at ang mga nakasubok nito ay madalas naglalarawan ng pakiramdam ng gaan at pag-asa kaagad pagkatapos gawin. Pero ito ang totoo, ang kaalaman lamang ay hindi magbabago ng iyong buhay, ang pagkilos ang magbabago nito. Maaari mong panoorin ang video na ito at sabihin, ayos yan, o maaari mong sabihin, gagawin ko ito ngayon. Bawat ritual ay parang binhi, kung hindi mo ito itatanim, hinding-hindi ito tutubo. Kung gusto mong mag-shift ang iyong enerhiya, kung gusto mong bumukas ang mga pintuan ng oportunidad, kailangan mong gawin ang unang hakbang. Kaya ito ang gusto kong gawin mo, bago matapos ang araw na ito, ihanda mo ang iyong bigas, asin, at isang tahimik na sandali para sa iyong sarili. Sundin ang mga hakbang na natutunan mo. Itakda ng malinaw ang iyong intensyon. At kapag natapos, magmasid ka sa mga tawag na matatanggap mo, sa mga pagkakataong lilitaw, sa maliliit na himalang magsisimulang magbukas sa mga susunod na araw. At kung gagawin mo ang ritual na ito, gusto kong marinig ang iyong kwento. Mag-comment sa ibaba ng iyong zodiac sign at i-type ang itinatanggap ko ang mga biyaya para mapadalhan ka namin ng mabuting enerhiya. Punuin natin ang espasyong ito ng pag-asa, pasasalamat, at pananampalatayang darating ang mas mabubuting araw. Nakikinig ang universo sa pagkilos. At ngayon ikaw na ang magsalita.